Sa Angono Rizal na nga ako inabot ng tanghalian, kaya habang wala pang pumapasok na booking sa akin, ay naghanap muna ako dito ng makakainan. At may nakita na nga ako dito banda sa gilid-gilid na parisan. Pares nga ito. Kuya, wala ka pa. Wala na po. Mami, rice na ako. Sige po. Okay. Habang kumakain nga ako ng pares dito sa Angono Rizal, ay napatunayan kong masarap kumain dito. Kaya approve para sa akin yung lasa ng pares nila dito. At after ko nga kumain ay may pumasok na booking agad-agad sa akin. At hindi ko inaasahan to dahil first time kong makakuha ng booking na almost 700 pesos yung rate sa isang biyahean lang. Siyempre, hindi na ako nagkatumpik-tumpik pa at inaccept ko na agad ito. Pero may konting aberya dahil medyo nakakalito yung pick up location ng CS natin. Kaya nagtanong-tanong muna ako. Tay, pwede magtanong tay? Saan po yung yung Block 22 Lot 19 Gumamela? Ayun, nilalabas sa pulang kotse. Kakaliwa po. Kakaliwa ka din. Diyan po yung Block 22. Oo, yung bagong subdivision. Gumamela siya sir, Gumamela. Homeland kasi nakalagay dito. Ito yung Hanson Compound. Purok Oh, 3. dito nga yan, purok 3. Dito lang sa labas. Dyan lang po. Sige pa, thank you pa. Salamat. Maya-maya pa nga'y tinawagan ko na. Pero dito na tayo kung saan na-locate ko na yung ating customer. Dahil naputol yung video eh. So habang inaantay ko nga si customer, alam nyo ba kung saan yung ruta namin? Sa Las Piñas na nga kami pupunta. So medyo malayo-layo to. Inaantay ko na lang si ma'am. Bali, Angono to Las Piñas. Inisprayan ko na nga ng alcohol ang helmet para presentable na may abot ko ito kay customer. At ilang saglit pa nga ay dumating na yung customer natin. At walang ano-ano'y, tinanong ko na nga ang pangalan ni ma'am at yung drop-off niya. Para ma-sure kung siya nga yung customer ko at tama naman ako. Jean Mañez ma'am. Jean Mañez po. Las Piñas ma'am no? Inabot ko na nga ang helmet kay ma'am. At habang sinusuot niya ito, ay inihahanda ko na ang ruta ng destinasyon namin para wala na maging problema. At sumenyas na ako ng okay na. Kaya banat na. Ilang saglit pa ay umiral na nga ang pagiging ososyero ko. At nagtanong-tanong na nga ako. Kayo ba yung nagpabook ma'am or ha? Nasa Las Piñas po. Okay. Doon ba trabaho niyo ma'am? Layo Stay in kayo doon ma'am. Mahirap ba maghanap ng trabaho rito? Kasi rito ma'am provincial rate dito di ba? Nandyan lang ako ma'am sa may Ano ba natapos niyo ma'am? Habang nagkukwentuhan nga kami, ay nabigla ako sa mga sinasabi niya. Hanggang sa may natuklasan na nga akong hindi ko inaasahan kay ma'am at kabigla-bigla. Pero ibig sabihin, anong trabaho niyo dun ma'am sa Las Piñas? Kasambahay. Bata pa yata kayo ma'am? 18? Tapos kasambahay na pinasok niyo? Bakit ma'am, hindi na lang kayo nag-aaral? Ganoon ma'am. Sa inyo ba yun, yung tindahan na yun? Kasi ang layo, 18 pa lang kayo ma'am. Isipin nyo, ang layo nyo na agad sa pamilya nyo. Kumbaga, nasanay na kayo. Tapos puro kasambahay. Parisan. Dito maraming parisan dito Ganon. Nahihiya ba kayo sa ganon no? Malayo. Ang layo nyo nga ma'am actually. Parang nalungkot ako nang malaman ko na sa edad niyang 18 ay lalayo siya sa pamilya niya para sa isang responsibilidad na dapat para sa akin ay ini-enjoy pa niya ang buhay niya sa edad niyang yun. Sa edad nyo dapat, hindi naman sa pag-aaral ma'am. Sa edad nyo nag-aaral pa kayo. Yung pag natapos yung pag-aaral nyo, mas magandang trabaho makukuha nyo. Talagang Ano ma'am? Kaya grade 8 ka lang kayo dahil
Nai-stop kayo. Paano si Papa? Awan. Ganun. Ano kasi ako eh. Maganda. Para yung pagtrabaho. Ganun. Parang sanay na kayo mama sa maging independent. Parang sanay na kayo. Actually ma'am, mas magandang trabaho yung makukuha niyo kung nakapagtapos kayo na. Bata pa ko eh, 18 pa lang kayo, di ba? Maganda yung magiging niya pag nag-aaral niya. Pero gusto niya pa mag-aaral. Sa hinaba-haba nga ng biyahe namin at hindi na nga nagtagal ay naihatid ko na siya sa mismong drop-off namin at sa lugar kung saan siya mag-i-stay ng matagal para sa mission niyang magtrabaho. Hindi ko na nga nakuha na ng video dahil napuno na yung memory natin. Para sa akin, ang lesson dito is yung totoong hindi pare-pareho ng sitwasyon ng bawat tao. Hindi talaga. Biruin mo sa edad niyang yun na dapat nag-i-enjoy pa siya at nag-aaral pero nagiging obligasyon na ang magtrabaho para makatulong sa pamilya. Talaga naman nakakaantig yung mga ganong klaseng kwento, no? So, hanggang dito na lang mga kuys. Kita-kit sa mga susunod pang video at mga pangyayari sa aking araw-araw na buhay bilang MC Taxi Rider. Hanggang sa muli, peace yo!